Ang pagkakaroon ng isang kumpletong pamilya ay isang pinakamasayang regalo na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Ngunit, hindi lahat ay nararanasan ito. Katulad na lamang ng kwento na ito na pinagbuklod ng kamatayan at namuhay na lamang na mag-isa. Kung nais mong malaman ang buong kwento na ito, ay ipagpatuloy mo lamang iyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official page natin. Dahil sa naging sunod-sunod na ang mga alitan ng bawat rehiyon sa Land of Dawn, ay tila naging bangungot na ang mga eksenang may mga duguan at patayan sa mga naninirahan doon. Isa sa pinakaapektado dito ay ang mga kabataan na walang kamuwang-muwang kung ano ang dahilan ng kaguluhan na siyang kanila nang nakagisnan. Marami sa mga kabataang ito ang maagang namulat sa karahasan, kung kaya't hindi mo may pagkakaila ng iba sa kanila ay lumaki na lamang na hindi tuwid ang kanilang prinsipyo sa buhay. May isang payak na pamilya sa Land of Dawn. Napakasimple lamang ng kanilang pamumuhay at isang pamilya na kung saan ay larawan ng buo at masayang samahan. At ito ang pamilya ni Granger. Mahilig sa musika ang kanyang pamilya. Ang pinagsamang galing ng kanyang ina sa pagkanta at galing naman ng kanyang ama sa pagtugtog ng instrumento ang bumubuo sa kanilang masayang samahan. Ngunit isang araw ay bigla na lamang nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang baryo. Nagkaroon ng hindi inaasang pagsugod ang mga sundalo ng ibang imperyo. Dito ay nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Union Empire at Southern Empire. Agad na inutusan sila ng kanilang ama na pumasok sa silid upang magtago sapagkat susubukan ng kanilang ama na protektahan sila. Agad namang tumungo sa isang tagong silid si Granger at ang kanyang ina upang makapagtago. Maya-maya pa ay 3 sunod-sunod na pagputok ang kanilang narinig at kasabay nito ay may biglang kumalabog sa kanilang pintuan. Sa hindi mawaring pakiramdam ay hindi naging maganda ang kutob ng ina ni Granger sa kalabog na iyon. Agad itong lumabas sa kanilang silid at nakita ng kanyang ina ang nag-aagaw buhay niyang ama. Sumigaw ng napakalakas ang ina ni Granger na senyales ng kanyang galit sa mga rebelde. Agad niyang kinuha ang baril at itinutok ito sa mga kalaban. Ngunit hindi nagtagal ay isang espada naman ang tumarak sa kanyang dibdib na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang pangyayaring iyon ay nasilayan ng isang musmos na bata na si Granger. Agad itong nagtagong muli dahil sa pangamba na baka siya na ang isunod ng mga rebelde. Hindi mapigilan ng batang ito ang umiyak dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Matapos ang malagim na digmaan, ay iyak ng paghihinagpis ang tila nagsisilbing ingay na lamang sa araw na iyon sapagkat marami sa mga residente ang namatayan ng minamahal sa buhay. At dahil sa naging ulila na si Granger, ay isa siya sa daan-daang bata na kinuha ng mga Imperial Army upang dalhin na lamang sa Monastery of Light. Katulad ng iba pang mga ulilang bata, ay napakatahimik ni Granger. Hindi siya nakikipaglaro o kahit nakikipag-usap sa mga kasama niyang mga bata para lang magkaroon siya ng libangan. Lagi lamang siyang nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan niya lamang ang ibang bata. Marahil ay sariwa pa din kay Granger ang sakit na nararamdaman niya sa pagpaslang sa kanyang mga magulang. Hindi niya pinapakita ang kanyang nararamdaman, kung kaya't ang pagngiti ay tila hindi na alam ng bata kung paano ito ginagawa sapagkat wala naman siyang dahilan upang gawin ito dahil sa trahedyang naranasan niya.
Isa sa magandang bagay na napansin nila kay Granger ay mahilig pala ito sa musika sapagkat sa tuwing makakarinig siya ng musika mula sa isang violin ay nakukuha nito ang kanyang interes at kasabay ng paghinto ng musika ay unti-unti namang bumabalik sa pagiging tahimik at malungkutin si Granger. Isang araw ay ipinatawag ang lahat ng maulila ng namumuno ng Monastery of Light para sa isang napakalagang anunsyo. Ang bawat isa ay kabado kung tungkol saan ba at ano ba ang sasabihin ng kanilang pinuno. Ngunit si Granger ay tila tahimik lamang at walang pakialam. Sinabi ng kanilang pinuno na kailangan na nilang mamili sa dalawang desisyon sa kanilang buhay na siyang magtatakda ng kanilang hinaharap. Ang una ay ang maging isang demon hunter na kung saan ay mamumuhay sila sa pagresolba at pagsasagawa ng mga pinakadelikado at sikretong misyon na itatakda ng imperyo. At kung ito ang itatakda mo sa iyong sarili, ay handa ka dapat na ibuwis ang iyong buhay. O kaya naman ay maging isang trabahador ng imperyo at mananatili ka lamang isang tagalinis at tagapaghugas ng pinggan habang buhay. Ang lahat ng bata ay nagbulungan sa isa't isa kung ano ba ang desisyon na kanilang pipiliin. Ngunit si Granger ay nananatiling tahimik at tila may sariling mundo. Halos lahat ng bata ay pinili na lamang na magsilbi sa imperyo at sa di inaasang pagkakataon ay nagulat ang lahat sapagkat may isang bata na parehong pinili ang pagsisilbi sa imperyo at tanggapin din ang pinakadelikadong hamon na maging isang demon hunter at siya ay si Granger. Isa sa naging dahilan kung bakit nais siyang maging demon hunter ay upang kahit sa huling sandali ay may paghiganti niya na lamang ang kanyang pinaslang na mga magulang kung kaya't pinili niya ang baril. Pinili niya din ang violin sapagkat ito lang ang siyang nagpapagaan sa kanyang kalooban dahil dito niya pinapatama ang lungkot ng kanyang buhay. Sa kabila ng pagkahilig ni Granger sa musika, ang kanyang pagtugtog ng violin ay wala sa tono at sintonado. Nang matanggap na niya ang violin, ay walang humpay ang pagtugtog niya kahit saan man siya mapunta. Literal na wala sa tono at masakit sa tenga sa tuwing gagamitin niya ito. Sa tuwing may makakaharap siyang kalaban, ay tutugtog muna siya ng kanyang violin. At dahil sa musikang wala sa tono ang kanyang nililikha, ay nawawala sa konsentrasyon ang kanyang mga kalaban. At pag nakita ni Granger na sila ay nakatakip na sa kanilang mga tenga dahil sa ingay ng kanyang violin, ay agad niyang huhugutin ang kanyang baril, sabay putok sa kanyang kalaban. At dahil sa galing ng kanyang estilo, ay naging matagumpay ang lahat ng hamon sa kanya, kahit na ang S-level task na inatang sa kanya na isa sa pinakamahirap na hamon ay nagawa niyang walang kahirap-hirap. Kung kaya't si Alucard na isang sikat na demon hunter ay lubos na hinahangaan si Granger. Kumalat ang balitang ito sa mga halimaw, kung kaya't sa tuwing makakarinig sila ng isang musika na wala sa tono mula sa isang violin, ay agad na tumatakas na sila sapagkat alam nila na kung makakaharap nila si Granger ay kamatayan ang nag-aantay sa kanila. Naging masaya si Granger sa naging takbo ng kanyang buhay nang siya ay maging isang demon hunter sapagkat iniisip niya na bawat kalaban na kanyang napapatay ay unti-unti niyang napaghiganti ang kanyang pinaslang na mga magulang.